Good morning guys. So today is May 10, Friday. So today is Friday, 9:50 a.m. in the morning. Hindi pa nakapag-almusal si Jello. So bala ko sana maglaba, kaya lang ngayon parang umuulan. So magluluto na lang ako ng peanut. So baka mamaya wala na din ulan, so makakapaglaba na din ako ng mga damit namin. So medyo madami na yung labahin namin ni Jello kasi ilang araw na din kaming walang laba-laba kasi ouch! Ilang araw na din kami ako walang laba-laba. Ako lang pala. Kasi si Jello hindi naman naglalaba. Aray. So, ayan. I'm 38 weeks. And so, ganyan na siya kalaki dahil ano na nga, 38. So, pagdating ng Tuesday, sa 39 na siya. So, medyo malapit niya. Ayun, pero wala pa rin akong tigil sa pagtinda ko sa sa school. Kasi nga, kailangan ko dahil magastos masyado si Jello. So, magluluto na lang ako ng peanut and then mamaya, so peanut money. Peanut money. Ayan. Kasi mamaya, maglalaba ako. So, naglalagay ako ng tinda dito sa bahay. Sinasabit ko dun sa tindahan ni ate. So, mag-ano ako ng, minsan tigi 1 kilo. 1 kilo lang talaga yung ko. Na mabilis lang siya maubos. Naming kahapon, kahoy ni Angelo. Kasi nga gumala-gala kami ni Angelo doon kahapon. Tumingin ako ng ng avocado. So gusto ko kasi sana kumain ng avocado. Kaya lang, ayun, walang bunga. So hindi ako nakakain. So, bala ko na lang bukas. Baka makapunta ako sa palengke. So, matagal ko nang gustong kumain ng avocado kaso wala. Minsan naman pag pumupunta ako sa palengke, wala. Sana nga pagdating ng bukas meron. Kasi bukas pa ako pupunta sa palengke para sa mga ibang gamit namin. Tapos, kukunin ko na lang yung mga pinatahi ni ate na lampin. So, hindi pa niya nakuha. Si ate yung nagdala doon sa mananahi. Pero, bukas baka makuha ko siya. So, ako na lang yung kukuha. So, then, magpiprepare muna ako para sa lutuan ko ng mani at saka yung mani. And then, hindi pa ako nakapag-slice ng bawang. So, lalagyan ko siya ng bawang para may lasa naman yung mani. Kasi, pag wala siyang bawang, parang iba yung lasa niya. See you later, guys. Ayan, parang umuulan na naman. Instead na bala ko maglaba, hindi ko alam kung matutuloy talaga. So, unahin ko muna lutuin yung yung bawang. And then, tanggalin ko mamaya. Ito yung mani na ipiprito ko. So, binasa ko siya para kasi sabi nila, ang secret daw sa sa pagprito ng mani para para mag-crunchy. So, ugasan mo siya. So, hindi ko alam. First time ko yan ginawa. Kasi yung mga una kong ginawa, hindi ko pa binasa kasi ako eh. Curious ako. Tsaka, parang natatakot ako kasi mamaya sabi ko baka magpalpak. So, ayan, unahin ko muna to. Sobrang hindi pa mainit talaga yung mantika. Napapansin nyo, yung yung boses ko. Inuubo na naman kasi ako, so hindi nawawala-wala talaga yung ubo ko. So, tsaka hindi ako pwedeng kasi ako pwedeng uminom ng gamot. Kaya, ayan, titiis-tiis talaga ako. Kasi, ayoko namang uminom ng gamot na kakapahamak ng anak ko, diba? Kakapahamak ng baby ko. So, okay lang ako magtiis. Wag lang yung anak ko, wag lang mapahamak yung anak ko. Kasi sabi nila, okay lang daw uminom ng gamot basta hindi antibiotic. Pero ako ayoko. Kasi nga
pumunta ako sa center, sabi nga ng midwife, kasi parang medyo inano ako noon, parang medyo nilagnat, ganun. Sabi ng midwife, pwede ako uminom ng ng paracetamol, pero hindi talaga ako uminom. Siyempre, sobrang mahal ko yung anak ko, so tinitiis ko na lang, pero buti na lang sa naman, nawala siya. Yan, unahin ko muna. Or ihalo ko na siguro ang ayun, so iahon ko na yung yung bawang kasi parang nasusunog na siya. Hindi pa. Konting-konti pa. Iba talaga kapag first time ginawa. Lutuin ko na lang muna to kasi mapait siya pag sinama ko siya sa sa mani kasi masusunog siya. Ayan, nag-brown na siya. Tanggalin ko na lang. Kasi para hindi siya magpait. And then, isusunod ko na yung mani. Saan naman yung pang-cover ko dito, oy? Lalagay ako ng pang-cover dito kasi may initan yung tiyan ko. Siyempre, madumi na siya. May uling yung Ayan, lalagyan ko siya ng ganyan. And then, siyempre, isusunod ko na itong Wow! Tumatalsik kasi basa yung So, lulutuin ko muna to guys. And see you later! Ayun, so, habang pinalamig ko yung niluto kong mani, maglalaba na lang ako kasi sayang din naman, nakapagpahinga na ako. Pinalamig ko muna yung kamay ko. Ayun, nakarinig na naman yung baboy doon. Mamaya maingay na naman yan. Maglalaba muna ako. So, ganito ako maglaba habang 38 weeks pregnant ako. So, naglalaba pa rin ako kasi wala naman akong ibang mautusan. So, ako lang din naman talaga yung naglalaba. So, kaya tiis-tiis lang kahit mahirap. So, ayan, may may paso ako dito. Medyo gumaling na nga siya kasi nung nagluto kami ng lugaw, kasi yung lugaw parang siya, pag niluto mo siya, di ba hinalo-halo mo siya, tumatalsik yung mga niya. Ayun, na sa kamay ko, ayun, sobrang sakit. So, naglaba nga ako nung nakaraan, nabalatan siya. So, isama ko na din yung comforter namin kasi sobrang duminan yan. Naglalaba ako. Sobrang mahirap. Pero wala tayong magawa. Wala tayong magawa kasi wala naman tayong mautusan. So, kahit sobrang hirap ako sa tapos yung tiyan ko, sobrang laki. Kasi nga 38 weeks na siya. Nagtatrabaho pa rin ako. So, naglalaba. Lahat ginagawa ko pa rin kasi kami lang naman ni Angelo talaga dito. Ayan, hindi ko na tinutunaw yung sabon kasi kukunti. Nahalo ko na siya dyan. Ayan, ko na naman to ilagay. Aray! So, yan. And then, brush yung gagamitin natin. Ay, naku, nandun pa yung brush sa malayo. Ganito kahirap. Tapos, wala kang wala kang kasama, wala kang katuwang, wala yung asawa mo. Wala kang asawa. Ay, Diyos ko, ganito kahirap. Diyan ko lang muna yan. Mamaya liligpitin ko lang yung
basura ko kapag ano na. Kapag tapos na ako. So, ayan, gumagamit ako ng powder at saka bar para lang maano siya, mabula. Ayan, nakikita nyo, ganito kahirap maglaba. Kasi, si nanay naman kasi naawa din ako sa kanya kapag inutusan ko siya maglaba dito. Kasi, ilalaban niya naman niya. Kaya lang naawa ako sa kanya kasi matanda na siya. Dapat nga sa kanya nagpapahinga na lang eh. Kaso wala. Trabaho pa rin siya. Kaya hindi ko na inaano yung mga labahin namin. Kasi kaya ko naman talaga kapag iano ko yung sarili ko. Kaya lang, ayun, pagkatapos ko maglaba, pagkatapos ko magtrabaho, parang naputol yung ano ko, parang naputol yung likod ko sa sobrang sakit. Kaya lang, tinitiis ko lang. So, ganun talaga yung buhay. So, ganito ako maglaba kapag ganito ako maglaba. Habang buntis ako, naglalaba pa rin talaga ako kahit mahirap. Okay lang sana kung hindi pa malaki yung tiyan ko. Kasi dati, di pa ako masyadong nahihirapan. Kasi, maliit pa siya. Pero ngayon, malapit na talaga ako halos malapit na ako manganak. So, 38 weeks na nga siya. So, 2 weeks na lang yung hinihintay natin. So, bye-bye nyo guys. So, mag-upload ako ng birth vlog. So, dito lang ako sa bahay, unmedicated. Kasi hindi ako pupunta sa hospital. Kasi si mother, kumadrona din yan siya. Pero hindi na siya nag-aano sa iba. Parang nagbabantay na lang siya sa mga anak niya, sa amin, ganun. Yun na lang yung niya. Ginagawa niya. Pero nag-aano siya. Nagse-seminar yan sila sa sa center. Kasi kailangan seminar sila dapat kapag nagpapaanak sila sa bahay. Hindi ko na iniba-iba yung yung mga damit kasi ang hirap, wala akong lagayan. Tapos kukunti lang din naman siya. So, halo-halo na puti. Pero hindi naman masyado puti. Kaya inhalo-halo ko na. Parang nag-aano dito sa dibdib ko yung yung tiyan ko. Halos hindi ako makahinga kasi yung tiyan ko nag-aano sa dibdib ko, yung parang may bumabara. Kaya ganito lang yung laba ko. Okay, so itutuloy ko lang muna yung pagsasabon ko guys. Then, see you later. Aray, patayin ko yung camera. Paano ko papatayin? Aray. Ayan, sa natapos ko na labhan yung mga damit. So, mga bag na naman, bag ni Angelo. At saka yung bag ko. So, ang tagal-tagal na nito mula pagdating namin dito, hindi nalabhan yung bag ko. Tapos yung comforter namin. Doon si Angelo. Nagdala ng payong. Umuulan na kasi, kaya nag-ano siya, gusto. Ano man anak? Aray. Yeah, but aray. Ayan, so yung bag na lang at saka yung comforter. So, yun na lang yung yun na lang yung labhan ko, and then magbabanlaw na ako. Hi. Tagal na walang laba-laba yung bag ni Angelo.
So, magbabakasyon na lang. Ngayon ko lang siya malabhan. Pero nalabhan ko naman to. Yung ano, parang 2 beses pa lang yata. Hey, go back, anak! Yeah, but it's raining. Itong bag niya na to, sa Manila ko pa rin to binili nung nandun pa kami. What? Mamaya mag-take a bath lang si mami, hay. Hindi ka na mag-ano, naligo ka naman kahapon. Kasi malamig, umuulan. Kasi parang medyo hindi ko paliguan si Angelo kasi parang medyo mainit yung ulo niya. Medyo may lagnat siya. May sinat siya. Hindi siya sinat lang yun. Kaya hindi ko muna siya papaliguan. Saka umuulan. Kasi dito sa probinsya, sobrang malamig kapag umuulan. Hey! Hi! Laban mo na natin yung bag mo kasi ang dumi-dumi na. I love you too. Sobrang sweet ni Angelo kasi lagi niya yan ako sinasabi mo. I love you. Sobrang sweet niya. Lagi siyang sasabi, I love you. Tapos patulog na yan kami. Sasabi talaga yun siya ng I love you. Good night, mommy. Ganyan siya. Tapos minsan, sinifeel niya yung baby. Sabi niya, bago yan siya matulog, Be, I feel the baby. Tapos ganun yan siya, inaano niya. Nirarab-rab niya yung yung tiyan ko. Kaya, nasabi ko talaga, kahit minsan si Angelo, pag nagwala, parang mo siya. Pero masabi ko, swerte ako sa kanya kasi ang talino niyan. Tapos, ang galing-galing. Nasa school, kaya lang masyadong malipot pag nasa school siya. Sobrang proud ako kay Angelo. Kasi ganyan pa lang yung edad niya, sobrang talino niya. Aray! Ang sakit ng tiyan ko dito. Aray! Aray ko. Malapit na ako matapos. Tapos magaan na yung tiyan ko. Yeah. My stomach is hurt. Stomach. Kaya minamadali ko na to eh. Yeah, the baby daw kick my stomach. Kasi nahihirapan si baby. Don't bring the umbrella inside. Kasi maliit yung natin. Yung space sa CR. Go back to the house na, anak. Bring the umbrella. Yeah, you're not yet wet because you have umbrella. Pinapauwi ko, ayaw niya umuwi kasi may umbrella daw siya. So, ito na lang yung lalaban ko yung comforter namin. So, lalaban ko muna ito, guys. So, medyo matagal-tagal to. Here. Hello is eating? What are you eating? Say hello, guys. What are you eating? Hello, guys. What are you eating? Eating rice and egg? Tinan. So, yun. Kanina, paglaba ko, inabutan na lang ako ng ulan. Di ko na nasampay mga nilabhan ko dahil
hapon na rin. So, hindi na din yun matutuyo. And, ito na yung niluto kong mani kanina. Iriripa ko na siya. So, maano na siya, malutong na siya. Kanina, mainit pa, hindi pa siya malutong. So, ngayon, iriripa ko siya dahil para maisabit ko na siya doon sa harapan ng tindahan ni ate. And, thank you guys sa pagsubaybay sa aking vlog. And please like, share, and subscribe sa mga bago dyan. So, ganyan lang yung ano ko. So, yung benta ko dito is 5 pesos bawat ganito. Ganyan lang siya kadami kasi sobrang mahal ng manis. Binibili ko lang to sa palengke. So, kaya ganyan lang kadami. So, yung 1 kilo is 100 pesos. Pero kapag sa amin yung mani, so pwede ko siyang dami-damihan. So, ngayon hindi pwede kasi kailangan may tubo ako dun. So, hindi na masyado lumabas yung boses ko dahil ano na, sobrang inuubo na ako. So, thank you guys for watching. Yun lang po for today's video. Bye, everyone!